Yeah. What's a designated survivor? Hi, kamusta mga chong? And welcome po dito sa ating channel. And it's nice to be back here. And I just wanna let you know that we have one reaction, no? But before we continue, mga chong, I just wanna say hi to ating mga kababayang OFW. Yep. Sa ating mga OFW, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At syempre po, kayo po ay mag-iingat palagi, no? At tayo po ay laging iinom ng tubig para hindi po tayo magkaroon ng allergy. Di tulad ko, meron akong allergy. Look at my voice or listen to my voice. Alright. But anyway, kaya ako po kayo gustong, let's talk about this is because trending na po ngayon na naman yung sinabi ni Ma'am Sara na siya po ay magiging designated survivor po, no? Hindi po siya pupunta sa SONA, kaya sabi niya ay ako ay appointing myself as designated survivor. But anyway, yun naman po may mga meaning po talaga yung mga sinabi niya or it's a joke, di ba? You can't take a joke, man. But anyway, ito ay sineryoso ng marami mga Esemada vloggers, Utak Piso, kasama na Esemada vloggers doon na may piso, at yung ibang mga kunong maimpluwensya na mainstream media, no? Kung matatandaan nyo, si Bitter Boy, di ba? Yan ang mga sinasabi niya ngayon. At syempre, yung iba pa, no? At syempre, kasama rin po rito yung mga politikong pulpul na sinasabi na threatening daw ang sinabi ni Ma'am Sara. Kaya sabi ko, wow, naaawa ako sa mga politikong ito. And then, naaawa rin ako sa mga bumoto sa mga politikong ito dahil they're wasting their time to these guys. Anyway, tingnan po natin. Yan. The Vice President Sara said that she is appointed designated survivor, which is maraming ibig sabihin yun eh. Tayo magre-react, meron tayong ibig sabihin. Okay? Anyway, ito nga, sabi niya. Sa SONA. Matan ka sa SONA. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yun, di ba? Ulit na naman. Yeah. What's a designated survivor? Yun. Alam niyo mga chong, kaya naman natin inaano to, no? Dahil nga po ay bigyan natin ng meaning yung sinabi ni Ma'am Sara. Yung iba kasi kung ano sinasabi, yung isang politiko pulpul na congressman na yun daw ay threatening. At yung isang taong labas, no, na beses ng mga NPA, parang bastos daw dahil hindi pupunta sa SONA. Pambihira naman itong mga tao to talaga. Oh. Ibig ko sabihin, ano naman ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas na kapag hindi ka pumunta ng SONA, kung ikaw ay official, ay bastos ka o illegal. Can you guys show me that? Karapatan ni Ma'am Sara. Well, anyway, let's talk about this. No? Ma'am Sara doesn't want to go there. Enough is enough. Ika nga. Sabi nga ni Johnny Enrile kay Apulakay, enough is enough, Mr. President. Yan din si Sara. Enough is enough. Pero syempre, hindi niya sasabihin yun. Sa isipin niya na lang yun. Sa utak niya na lang na ayoko na. Kasi, kung iisipin niyo mabuti mga chong, no? Bakit hindi siya pupunta? Sunod-sunod din, nag-resign siya DepEd. O, gayon naman sa SONA, hindi siya pupunta. But in 2 years, di ba, nag-umatin siya ng SONA. Ngayon, may mga ibang mga taong pulpul, no, sa Pilipinas na nagsasabi na kabastusan daw yung ginawa ni Sara.
ang hindi pagpunta sa SONA. Bakit? Di ba? Bakit yan ba makakatulong ba sa tao yan? For me, tama lang ginawa ni Ma'am Sara. Bakit kanyo? Bullshit lang naman yung sinasabihin ni Marcos doon. Diba? It's all bullshit. No? Kaya nga ako rin gusto ko rin makita yung sinasabihin ni BBM. Dahil in 2 years na siya ang presidente po, ang dami niya nagawa, mga chong. Diba? Ang dami niya nagawa. Huwag na kayo magalit. Ang naman, unang-una, namasyal siya sa buong mundo. Pangalawa, di ba? Inano siya, lumabas yung PIDEA Leaks. Tapos, sinabihan niya na bilang ng araw niyo mga smugglers. So, marami naman nagawa si BBM, no? Pero sa Pilipino mismo, wala. Yung mga pinakikita mga program niya na pabahay or something sa mga magsasaka. Mga actually, may nakausap ako sa Pilipinas, magsasaka. Umattend siya mismo ng mga na BBM. Sabi niya, wala. Bullshit. Ano lang. Pakita tao lang. Picture, photo op. Sabi niya ganun. Kaya unfortunately mga chong, ito state of the nothing address na gagawin ni BBM ay isa lamang part of his life because he's the president for now. No? Yun lang naman ang kanyang magagawa. But everything is bullshit. Sa Twitter, kung makikita nyo, talagang marami kang makikita, yan ang ating presidente. Ang galing-galing. Gwapo pa. Ano ba yan? No? Pero hindi kasi nila nakikita yung tunay na kulay ng mga ito. Nagbubulag-bulagan, ika nga. May ebidensya na, may mga nakakita na, may nagsusumbong na. Yun nga lang, syempre sabi nila, sinungaling to, sinungaling. So wala tayong magagawa. Tama naman si Ma'am Maharlika. All we can do for this guy is just kick him out and then give the other person to handle the business, the Philippines. Diba? Gera na mga chong. Pero ito lang ang good news ko sa iyo. Malakas si Trump ngayon dito sa US. Pag siya nakalusot, ayos na tayo. Walang gera sa Pilipinas. Okay? All I can say is, let's just pray to God. No? Tama rin naman siguro sinabi ng iba at ni Ma'am Maharlika na siguro talagang nilagay na ng Diyos si Budol para makilala ng mga tao. Kasi ang iniisip ng mga tao na biktima sila, no? Ng mga tao, ng mga liberal or what. May nagsasabi pa nga ibang loyalista na parang yan daw ang ganti ng mga Marcos sa Pilipino dahil sa ginawa sa kanila noong 1986. Who knows? Hindi natin alam kung alin ang totoo, pero may mga opinion sila, reaction, no? Voice out, sharing, whatever, di ba? But anyway, dito po kay Ma'am Sara, designated survivor. She survived from this administration. Sa dami na naninira sa kanya, pati ang Davao City sinisira na hindi alam ng budol guy na to na si Sara ay taga doon. Walang respeto ang administration na to, no respect sa mga Duterte. Walang pakisama, ng gamit lang. And by the way, I just wanna let you know na yung mga tao nagsasabi na hindi raw ang Duterte ang dahilan kaya nanalo si BBM. Oh, come on, man. Bullshit. Duterte was the reason bakit nanalo ang BBM. Think about it. Hindi ko lang makita yung interview ni Budol. Tinanong siya, if ever Sara Duterte run as a president of the Philippines, what will be your next plan or setup or set? Ano sabi ni Budol? I will just run for vice president, di ba? Ibig sabihin, hindi niya kaya banggain ang Duterte. Di ba? Kaya, blessing in disguise na lang kung bakit nila nauto si Sara Duterte. And come to think of it, I know Sara already regret it. Hindi niya lang pinakikita sa mga tao. But, sa mga move ngayon ni Sara, parang sinasabi niya, I will come back. I will prove to you na niloko niyo ako, ipapakita ko sa inyo na hindi ako basta magpapatalo.
she will not give up. Yun ang nakikita ko kay Sarah. Simple, pero matindi. Okay? Anyway, mga chong, let's just pray to God and hope that our country, the Philippines, will survive because the designated survivor already said, appointed herself na designated survivor. So I hope the Philippines will survive. Let's pray and hope na bumalik ulit ang sigla ng Pilipinas. Wala na tayong nakikita magandang balita sa Pilipinas. Puro na lang away, politika, siraan. Yun ang nangyayari sa Pilipinas. Yun ang trending ngayon. But when it comes to economy, wala. War, siraan, war, Duterte, war, budol, war, corrupt. Ganun na lang ang nangyayari sa Pilipinas. Okay? Anyway, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo ang ating quick reaction. And next time po ulit, magre-react po ulit tayo. At sana po ay lagi nyo po kami susuportahan dito. Subscribe, like, mag-comment kayo para mai-shoutout namin kayo sa susunod na video. Okay? But anyway, I asked Ma'am Sarah. Sabi ko, Ma'am, ano ba masasabi nyo? At trending na naman yung sinabi nyo designated survivor. Diba? At ito ang sagot niya. No? Asa na yun? Wala na! No comment. Yun. Okay? Hanggang dito na lang po and God bless. Tulad na sinabi ni VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po.